Alright, good morning. Andito si Papi, ang pinakamatandang vlogger ni Isko Moreno. Pero medyo disappointed daw siya kay Isko Moreno dahil sa pag-endorse ni Sara. Actually, usap-usapan sa social media na itong si Sara Duterte, lahat ng ini-endorse niya at sumasama sa kanya ay nagkakamalas-malas. Yun ang delikado. Okay? Okay, anyway, pakinggan natin si Papi bakit kung bakit against siya dito sa endorsement ni Sara Duterte kay Isko Moreno. Kung sa bagay, hindi ko sinisisi si Isko Moreno dahil sadyang mabait yan eh. Gusto niya lahat ng tao eh. Kaibigan niya. Kaya lamang, yung kabaitan niya kung minsan nakakasama din. Kasi pag ako ang kandidatong gaya niya, hindi ko tatanggapin yan. Makakasira, hindi mo makakatulong yan eh. Makakasira. Unang-una, ano bang kaibigan niya si Sara? Kung ako mutante, pag minagsaltang gayan, alam kong sira-sira, di alam ko na ano kung klaseng pagkatao nito. Ito kaya dapat ko samahan. Ganyan pa man, sapagkat si Isko ang gusto lahat eh, kaibigan. Hindi ko na siya sisi. Pero iwasan na niya yan. Kung maaari, huwag na niyang tanggapin yan. Ay, hindi, ang sabi ng mga netizens, si Isko daw ay naamoy daw yung cookie ni Mocha. Masarap daw yung cookie ni Mocha. Cookie ni Mocha, mahirap tagyan eh. Wag. Ha? Masama yun. Hindi cookie, may cookie si Mocha na na pinatitikim. Iba naman lang iniisip nyo eh. Sabagay, Huwag na naman tao eh. Ha? Wala magagawa. Si Marcoleta, si Dabanat Bay, talagang didikitan si Isko Moreno. Pero sa tingin nyo kaya mananalo si Isko Moreno, hindi na niya kailangan yung mga yun eh. Hindi na niya kailangan eh. Ganun yung mga tinanim eh. So, maaaring gamitin pa ngayon kay Isko Moreno yun. So, ang kinatatakutan ng mga tao, yung balat sa puwit ni Sara. Di ba? Lahat ng lapitan niya nagkakamalas-malas. Parang yung nagkakalat ng lagim, di ba? Oo. Nag-aasik ng lagim. Kaya lamang, lately, Papi, sang-ayon ba kayo? Dahil sa survey, okay, from the past, meron mga Lito Lapid, di ba? Yung mga Freddy Wave, ganyan, yung mga sikat lang, parang yung mindset ng yung mga Pilipino talaga ganun kababaw, parang naging worse pa ngayon daw. Kaya yung boto ng mga ulaga ay lumaki ang percentage. So, yun ang more chances. Kaya nag-alisan sila doon sa bakod ng naglibanan ng bakod, dating sa Alyansa Bagoong, lumipat doon sa kabila dahil mas marami daw ang grupo ng mga tanga doon sa Kanasara. So, agree ba kayo doon? Ay, wala tayong magagawa. Tayo na ako ng mga Pilipino mentalidad. Kita mo yung tayo ni Sara, may dapat pa ka sumama diyan. Pero may nasama rin ilan eh. Yung kung tawagin nila ulaga. Walang mudo, walang iniisip kundi panarili sa buhay. Anong makukuha mo rin kay Sara? Itanong niya ang pagkatao ni Sara. Bakit ko sasamahan to? Kaya tayong mga botante, dapat bago bumoto, pagka nagsasalta na umambisi gaya ni Sara, itanong natin sa ating sarili, ano bang klaseng pagkatao nito? Pag naisip ninyo yan, naitanong sa sarili, tiyak na hindi na ninyo bubuto yan. Kung maaari isumpapan ninyo. Ang kaso, Papi, yung mentalidad ng mga Pilipino karamihan ay very effective sa kanila yung
yung kinawawa, inaapi. Alam mo na yung mga, di ba sa mga pelikula, yung mga ganon, yung mga bide, yung mga inaapi. So, na-establish nila yung narrative na sila inapi. Yung kinidnap daw itong matandang Duterte. So, which is hindi naman yun ang totoo. At saka may mga tao nagpapagamit talaga sa sarili nilang interest. Katulad ni Amy Marcos. Umabot do sa ganong kapersonalan na laban sa kanyang kapatid. Yung mga yan, nililigaw lang ang tao. Mga sasabihin inapit ang atake ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ay, hindi naman, wala makanalaman si Bongbong diyan sa asuntong yan eh. Kasi hindi na makalam si Bongbong at talagang sila yung nakabla na. 2014 pa ka, tama ka. At akala ba ni Sara, hindi siya kasama? Kasama yan sa ihabla. Yan ang paningin ko. At 12 daw yung kakasuhan yan dati. Anyway, just to inform you guys, sa mga viewers, si Papi ay full-time na nanonood ng TV at politika. So, nasubaybayan niya ang mga issue. Aware siya na si Sara ay nung mayor pa ay kinasuhan na. So, pakasharp ng memory ni Papi. So, ano pa Papi, ang pwede nyo ano bang panawagan niyo sa ating mga ulagang kababayan? Yan talagang kaloob ng Panginoon Diyos na hindi maging presidente yan. Kasi kung lumaban yan, ay siya na ang nanalo kung hindi naglokan na Gloria Arroyo yan. Naglokan na ng mga ibang katulad ni na Amy Marcos na gusto ang lumabas at saka yung maliit na babae naging presidente, si Gloria Arroyo. Yan ang mga umulok kasama si na Amy Marcos na yan. Para maging official candidate ay si Marcos. Kaya naman ganyan ang kuha ni na Gloria. Gusto ni Gloria maging speaker. Gustong bumalik sa pwesto. Ang nangyari naman, matalino si Marcos. Pag-upo ang inilagay itong kanyang pinsan, na speaker. Nawalan siya ng pwesto sa house. Kaya ngayon agad ngayon siya si Marcos. Hindi lang nagpapahalata. So, Papi, yung anong comment ninyo doon sa mga, according to netizen ang gusto nila yung less evil daw between Marcos and saka ang Duterte. Ay ako, katulad ko. Talagang ang pinili ko is evil. Kung sasabihin lang evil si Marcos, mas lalong evil si Duterte, si Sara. Kaya ang least evil, kung talagang palagay nila evil, ay si Marcos. Dahil, bibigyan ko ka na halimbawa, yung ginagawa ni Marcos ngayon, pagkaupo na kada may bagyo yung nabagyo pinupunta at binibigyan ng tulong. Kaya po lang umupo yan, nakita ko. Yung mamasdan ko yan. Kaya nga hindi nakapunta yan yung mayroong importanteng hindi maiwasang engagement. Ang lahat ay ginagawa ni Marcos. Ay, si Sara pupunta rin. Kaya lang ay sa Europe. O may bagyo. Yung bang ibig sabihin. Ayun ang yun ang maganda pagka talagang full time na nanonood ng balita.